Isang matinding kirot ang biglang humiwas sa buong katawan ni Ara, sapat para mapakapit siya ng mahigpit sa bakal na rehas ng hospital bed. Napapikit siya. Ang nga ngipin ay nangangalit sa sakit. Huminga ka ng malalim, ma'am. In, out. In, out. Ang boses ng nurse ay tila naumumula sa malayo, natatabunan ng ugong sa loob ng kanyang taingaan ang malakas na kabo ng sarili niyang dibdib. Ang bawat pagilap ay parang alon na humahampas sa kanya, at sa bawat paghampas, pakiramdam niya ay malulunod siya. Para ito sa iyo, anak. Para sa iyo. Ito ang pauli-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. Isang mantra na nabibigay sa kanya ng lakas. Naramdaman niya ang malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang sentido. Ang nga ilaw sa delivery room ay nakakasilaw. At ang amoy ng antiseptiko ay nanunuot sa kanyang ilong. Mag-isa siya. Oh. Napapaligiran siya ng manurs at ng pamilya na ingay ng ospital, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang mag-isa niyang haharapin ito. Isang desisyon na matagal na niyang pinanindigan. Malapit na, ma'am. Nandiyan na ang doktor. Kasabay ng pagbukas ng pinto ay ang pagpasok ng isang lalaking matangkad, nakasuot ng asul na scrub suit at puting coat. Ang kanyang postura ay iradyata ng autoridad at kumpiyansa. Hindi nakita ni Ara ang kanyang mukha sa una. Abala ito sa pagtingin sa hawak na chart. Good afternoon. I'm Dr. De Leon. Ako ang bahala sa iyo ngayon, sabi ng lalaki. Ang boses na iyon. Isang boses na malalim, kalmado, at propesyonal. Isang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Dahan-dahang naangat ng tingin si Ara. Habang naglalakad ang doktor palapit sa kanya, unti-unting luminaw ang mukha nito sa ilalim ng matinding ilaw. Ang pamilya na panga, ang matangos na ilong, ang mamatang seryoso na tila kayang basahin ang kaluluwa ng isang tao. Napasinghap si Ara. Ang pahilap ng kanyang tiyan ay tila napalitan ng panlalamig na gumapang sa buo niyang sistema. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang kumalabo. Hindi dahil sa sakit, kundi sa purong pakabigla. Hindi. Hindi maari. Sa lahat ng doktor sa ospital na ito. Sa buong Pilipinas. Bakit siya pa? Si Dr. Miguel de Leon. Ang lalaki mula sa basiyam na buwan na ang nakakaraan. Ang lalaki sa isang gabing puno ng alak. Malungkot na musika. At mga desisong hindi pinaisipan. Ang lalaking amang ang dinadala niya. Nakatiti lamang si Ara sa kanya, ang kanyang bibi ay bahagyang nakabuka. Wala siyang makitang anumang bahid ng pagkakilala sa mga mata nito. Para sa doktor, isa lang siyang pasyente. Isa lang pangalan sa chart na hawak nito. Okay, let's check your progress, sabi ni Miguel. Ang kanyang mata ay nakapokus sa trabaho. Malinaw ang bawat utos niya sa mga nurse. Walang bahid ng anumang emosyon ang kanyang mukha. Ang lamig ng kanyang pagiging propesyonal ay parang sampal kay Ara. Gusto niyang sumiga. Gusto niyang magtanong. Hindi mo ba ako natatandaan? Pero walang lumabas na salita mula sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay umiyak, isang halongang pisikal na sakit at emosyonal na pagdurusa na mas matindi pa sa anumang pagilap. Habang tinuturuan siya ng manurs kung paano umire, ang isip ni Ara ay lumipat pabalik. Naalala niya ang tawa nito, ang paraan ng patingin nito sa kanya noong gabing iyon na parabang siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Ngayon, ang taong iyon ay nasa harap niya, pero parang isang estranghero. Isang malamig na estranghero na may hawa sa buhay niya at ang kanyang anak. Lumipas ang nga minuto na parang oras. Sa gitna ng kaguluhan, namgasigaw ng pag-ira at mga utos ng doktor, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Natahimik ang lahat. It's a boy. A healthy baby boy. Anunsyo ni Miguel. At sa unang pagkakataon, may ngiting gumuhit sa kanyang galabi. Isang maliit, pagod ngunit totoong ngiti. Inilapa ng nurse ang maliit at umiyak na sanggol sa dibdib ni Ara. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat, ang sakit, ang pagod, ang doktor. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang kanyang anak, ang kanyang maliit na si Leo. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi at hinalikan ang munting no. Hello baby ko, bulong niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga mata. Luha ng pagmamahal at ginhawa. Matapos ang ilang sandali, dinala ng nurse sa si baby Leo para linisin. Naiwan si Ara sa recovery room, nakahiga at nakatulala sa kisama. Ang adrenaline ay unti-unti nang nawawala, at ang bigat ng katotohanan ay muling bumabalik. Bumukas ang pinto at pumasok si Miguel, wala na ang scrub suit at maskara.
Naka-uniforme na siya ngayon, isang malinis na polo sa ilalim ng kanyang puting coat. Kumusta ang pakiramdam mo, Miss Reyes? Tanong niya, ang boses ay formal pa rin. Napalunok si Ara. Okay lang. Salamat, Doc. Tumango ito, ang mga mata ay mabilis na tiningnan ang vital signs monitor sa tabi niya. Your baby is perfectly healthy. 7.2 pounds. He's a strong boy. Salamat, muling sabi ni Ara. Hindi alam kung ano pa ang dapat sabihin. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Tiningnan siya ni Miguel, isang tingin na profesional at walang personal na interes. Miss Reyes, kailangan naming makuha ang ilang impormasyon para sa birth certificate ng bata. Naramdaman ni Ara na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ito na. Ipabigay alam mo na lang sa nurse kung sino ang ama para sa birth certificate. Pagkasabi nun, tumango lang ito ng bahagya at tumalikod na, naglalakat palabas ng silit na parabang isa lang itong ordinaryong araw, isa lang ordinaryong pasyente. Hindi man lang siya naghintay ng sagot, naiwan si Ara na nakatitig sa saradong pinto, ang nga salita nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa sakit ng pangangana. Kinumpirma nga salitang iyon ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Hindi siya nito nakilala. O mas malala pa, nakilala siya nito. At pinili nitong mapanggap na hindi. Nakasandal si Miguel sa kanyang swivel chair, ang nga mata ay nakatitik sa bintana ng kanyang opisina. Sa baba, ang nga sasakyan ay parang nalanggam na gumagapang sa abalang kalsada ng Quezon City. Ngunit ang isip niya ay wala ron. Lumilipat ito pabalik sa delivery room kanina. Ang mukhang babae. Si Isabella Reyes. May kung anong pamilya sa mga mata niyang iyon isang halong takot at tapang. At nang matama ang kanilang paningin sa gitnang lahat, may kung anong kuryenteng dumaloy sa kanya. Isang kislap mang alaala na pilit niyang winawaksi. 9 na buwan na ang nakalipas. Isang bar. Ang malakas na tuktok. Ang baso ngala sa kanyang kamay. Ginagawa niya ang lahat para makalimot, para takasan ang multong nakaraan na patuloy na bumabalik sa kanya tuwing mag-isa siya. At doon, sa isang sulok, nakita niya ito. Isang babaeng may pamilya na lungkot sa mamata, katulad ng sa kanya. Hindi niya matandaan ang lahat. Malabo ang nga detalye, nabura ng ala at kagustuhan niyang makalimot kahit isang gabi lang. Pero natatandaan niya ang tawa nito. At ang paraan ng patingin nito sa kanya na parabang naiintindihan nito ang bigat na dinadala niya. Napapikit si Miguel at marahang minasaha ang kanyang sentido. Impossible. Nakataon lang ang lahat. Libo-libong babay ang nasa Maynila. Ngunit ang tiempo, eksaktong 9 na buwan. Tumayo siya. Hindi siya mapakali. Ang buhay niya ay mayos. Nakaplano. Bawat araw ay may sinusunod na syedula. Ang trabaho sa ospital. Ang mga pasyente. Ang pag-uwi sa isang tahimik at walang laman na bahay. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng komplikasyon. Pero ang iyak ng sanggol na iyon, at ang mga mata ni Ara Reyes, isa itong malaking komplikasyon. Isang tanong na kailangan ng sagot. Naglakad siya palabas ng opisina, ang bawat hakbang ay may bigat. Tinungo niya ang pasilyo patungo sa private room. Huminto siya sa tapat ng pinto ngang silid kung nasaan si Ara. Huminga siya ng malalim, isinuot ang kanyang maskara ng pagiging profesional, at kumatok. Nadatnan niyang gising si Ara. Tahimik na nakatingin sa natutulok na sanggol sa basinet sa tabi niya. Naangat ito ang tingin nang makita siya. At nakita ni Miguel ang paikting ang kanyang mabalikat. Miss Reyes, simula niya, pinapanatili ang kanyang boses na formal at walang emosyon. May kailangan tayong pag-usapan. Hindi ito umimik, naghihintay lang. Alam kong mahirap ang sitwasyon. Pagpapatuloy niya. Maingat na pinipili ang bawat salita. At para maging malinaw ang lahat, para sa kapakanan ng bata at para sayo, I suggest we do a DNA test. Nakita ni Miguel ang bahagyang panalaki ng mata ni Ara, at ang mabilis na pag-iwas nito ngang tingin. Isang mabilis na pagdaan ng sakit sa mukha nito bago ito napalitan ng isang blankong ekspresyon. Parang isang pada na biglang itinayo sa pagitan nila. Kung iyon ang gusto mo, Doc, sagot nito, ang boses ay malamig at walang buhay. Tumango si Miguel. Nakaramdam ng isang kakawang kirot. Ito ang pinakamadaling paraan. Ang pinakalohikal. Pero bakit parang mali? I will arrange everything. It will be confidential. Para lang sa ating dalawa.
Salamat. Sabi ulit ni Ara. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa kanyang anak. Umalis si Miguel na may mabigat na pakiramdam. Pabalik niya sa kanyang opisina, may isang sorpresang naghihintay sa kanya. Mege, si Katrina Gonzalez, ang kanyang ex-fiancé, ay nakaupo sa silang para sa mabisita, may dalang 2 tasang kape. Ang kanyang ngiti ay kasing perpektong kanyang itsura, maganda, matalino, at laging alam kung ano ang sasabihin. Kat, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Miguel, hindi may tago ang pagkagulat. Dumaan lang. I figured mukhang pagod ka this past few days. I brought you coffee. Your favorite, sabi nito, iniabot ang isang tasa. Problema ba? You look stressed. Umupo si Miguel sa kanyang silya, umiwas sa mapanuring tingin ni Katrina. Hindi. Marami lang trabaho. Sigurado ka? Lumapit ito, ang mga daliri ay marahang humaplos sa kanyang balikat. Miggy, kilala kita. May gumugulo sa iyo. You know you can always talk to me. Ang pagiging malapit nito ay nakakasuffocate. Ito ang isa sa madahilan kung bakit sila nahiwalay. Ayaw ni Miguel na may sinusubukang ayusin siya. I'm fine, Kat. Thank you for the coffee. Ngumiti lang si Katrina. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mata. Okay. Sabi mo eh. I'm just here if you need me. Lumipas ang ilang araw. Kinuha ang masample. Naghintay si Miguel. Bawat tunog ng kanyang cellphone, bawat katok sa pinto ng kanyang opisina, ay nakpapakaba sa kanya. Pilit niyang ibinaling ang sarili sa trabaho, pero ang mukha ni Ara at ang tanong na dala nito ay laging nasa likod ng kanyang isipan. Isang hapon, iniabot sa kanya ng isang staff mula sa laboratorio ang isang selyadong brown envelope. Ang pangalan niya ay nakasulat sa labas. Ito na iyon. Ang resulta. Hawak niya ang sobra sa kanyang makamay. Pakiramdam niya ay may hawak siyang isang maliit na bomba. Maari nitong pasabugin at baguhin ang lahat, o maari nitong ibalik ang lahat sa dati sa tahimik, sa mayos, sa malungkot niyang buhay. Umupo siya sa kanyang silya, tinititigan ang sobra. Huminga siya ng malalim. Anuman ang resulta, kailangan niyang harapin. Dahan-dahan niyang pinunit ang duloen sobra at inilabas ang nakatuping papel sa loop. Binuksan niya ito. Ang mata niya ay mabilis na hinanap ang pinakaimportanteng bahagi. Isang serye ng numero, mga technical terms, at sa dulo, ang konklusyon. Napako ang tingin niya sa huling linya. Isang salita at isang numero na gumuhit ng pada sa pagitan niya at ng responsibilidad na gumugulo sa kanyang isip. Ang mamata niya ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagbasa. Probability of paternity. 0%. Ang tunog ng pag-ring ng cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa ay parang isang alarma na gumising kay Ara mula sa panandaliang kapayapaan. Karga niya si Leo, na mahimbing na natutulog sa kanyang braso matapos dumeda. Sa loob ng ilang araw, ang maliit na silit sa ospital na ito ang naging mundo nilang dalawa. Isang mundong ligtas at malayo sa komplikadong katotohanan na naghihintay sa labas. Pero alam niyang hindi ito magtatagal. Nakita niya ang pangalan sa screen. Dr. De Leon. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ito na. Ito na ang resulta. Humikpit ang kapit niya kay Leo, na para bang kumukuha ng lakas mula sa munting katawan nito. Huminga siya ng malalim at sinagot ang tawag. Hello. Ms. Reyes. Si Dr. De Leon ito. Ang boses sa kabilang linya ay kasing lamig at kasing linaw ngati. Walang bakas ang anumang emosyon. Propesyonal. Malayo. Tumatawag ako para ipaalam sa iyo ang resulta ng DNA test. Napapikit si Ara. Okay. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagwawala. The result is negative, diretsong sabi ni Miguel. The probability of paternity is 0%. Hindi ako ang ama ng bata. Ang salitang iyon ay parang mayelo na tumusok sa kanyang puso. 0%. Pakiramdam niya ay biglang nawalan ng hangin sa silid. Ang ingay ng ospital sa labas ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong sa loob ng kanyang dibdib. Isang dagundong ngang kahihiyan. Ang tanga-tanga mo, Ara, sabi ngang isang boses sa kanyang isipan. Umasa ka. Kahit katiting, umasa ka. Miss Reyes? Nariyan ka pa ba? Oh, pilit niyang sinabi. Ang boses ay nanginginig. Salamat sa pag-inform. I will settle the bill for the test. Consider it done. Magandang hapon. At pagkatapos,
Ang tunog ng pagbaba ng linya. Ganun lang. Tapos na. Nakatiti lang si Ara sa kawalan. Ang cellphone ay nanatili sa kanyang tainga. Pakiramdam niya ay isa siyang hangal. Isang desperadang babae na nakamaling akala, at ngayon ay pinagtatawanan ng tadhana. Ang sakit ng pangangana ay walang-wala kumpara sa sakit ng kahihiyang nararamdaman niya ngayon. Ilang sandali pa, isang malakas na pagbukas ng pinto ang pumukaw sa kanya. Hoy, babay! Kamusta na ang paborito kong inaanak? Si Carla, ang kanyang best friend, ay pumasok na may dalang isang malaking paper bag ng pagkain at isang ngiting hindi may pinta. Pero agad ding naglaho ang ngiti nito na makita ang mukha ni Ara. Oh, anong nangyari? Bakit ganyan ang isura mo? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Carla. Agad na inilapa ang magadala at lumapit sa kanya. Hindi nakasagot si Ara. Sa halip, isang buti ang luha ang pumata mula sa kanyang mata na sinundan pa ang isa. Tumawag siya. Bulong ni Ara. Agad na naintindihan ni Chala. Ang doktor. Anong sabi ng gagongyo? Negative, sabi ni Ara. Ang boses ay basag. Hindi raw siya ang ama. Isang sandali ng katahimikan ang namayani bago napasinghal si Charla sa galit. Walang hiya. Sigurado ka ba? Baka naman dinaya niya ang resulta. Ang mamayayamang yan, kayang-kaya nilang gawin yan. Umiling si Ara. Wala na, Carla. Ganon na yon. Tapos na. Mukha akong tanga. Hindi ka tanga. Siya ang gago. Niyakap ni Carla ang kaibigan. Hayaan mo na siya. Kalimutan mo na ang walang kwentang lalaking yon. Hindi natin siya kailangan. Kaya mo to, Ara. Kaya natin to. Nandito ako. Ang maksalita ni Chala ay nabigay ng kaunting init sa nanlalamig na puso ni Ara. Tama si Chala. Ito naman talaga ang plano niya mula sa simula. Ang palakihing maisa si Leo. Pero ang marinig ang kumpirmasyon, ang maramdaman ang tuluyang patalikot ng lalaking iyon, ay may dalang sakit na hindi niya inaasahan. Nang makaalis si Charla, naiwan si Ara na makisakasama ang kanyang nga iniisip. Tiningnan niya si Leo, na mahimbing pa ring natutulo, walang kamalay-malay sa kaguluhang nangyayari. Kailangan niyang maging matata. Para sa anak niya, pinunasan niya ang kanyang nga luha at nagsimulang mag-impake. Inayos niya ang ilang damit niya at ang nga bagong gamit ni Leo sa isang bag. Bukas ng umaga, lalabas na sila ng ospital. Uwi sila sa maliit niyang apartment. Kakayanin niya ito. Kinabukasan. Habang inaayos niya ang nga papeles para sa kanyang discharge, isang pamilya na anino ang tumabon sa kanya. Miss Reyes. Napatinggala si Ara. Si Miguel de Leon, nakatayo sa harap niya. Ang mukha nito ay seryoso, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang bagay sa mga mata nito buko sa pagiging profesional. Pag-alinlangan. Do, malamig niyang tugon, ipinagpatuloy ang pagsusulat. Alis na kayo. Oh. Salamat ulit sa lahat, sabi niya, hindi tumitingin. Ayaw na niyang makita ang mukha nito. Hindi ito umalis. Nanatili itong nakatayo ron. Saan kayo pupunta? Doon na napuno si Ara. Binitawan niya ang ballpen at hinarap ito. Ang galit at sakit ay halatang-halata na sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung bakit kailangan mo pang malaman, Doc. Pero uwi kami. Sa bahay namin. At huwag kang mag-alala. Hindi ka na namin guguluhin pa. Natigilan si Miguel sa sinabi niya. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ano? Tumingin ito sa paligid. Pagkatapos ay kay Baby Leo na nasa kanyang bisik, at muling ibinalik ang tingin sa kanya. Alam kong wala akong karapatan, mahinang sabi nito. Pero nag-aalala ako. Ikaw at ang bata. Kailangan ninyo ngang lugar kung saan makakapapahinga ka ng mayos. Natawa si Ara ng walang tuwa. At anong pakialam mo? Hindi ba malinaw na? Hindi mo kami responsibilidad. Alam ko. May namumuong tensyon sa panga ni Miguel. Halatang nahihirapan din ito sa sitwasyon. Pero ako ang naglagay sayo sa sitwasyong ito. Ang buong sitwasyon sa DNA test. I feel responsible for the distress it caused you. It's a matter of conscience. Hindi makapaniwala si Ara sa naririnig niya. Conscience? Gusto kong mag-alok ng tulong, papatuloy ni Miguel, tila hindi pinapansin ang sarkasmo niya. Hindi para. Isang lugar. Sa bahay ko. Pansamantala lang, hanggang sa makahanap ka nga mas maayos na lugar.
Hanggang sa lumakas ka ng tuluyan. Napatulala si Ara. Anong sinasabi nito? Titira siya sa bahay ng lalaking tumanggi sa anak niya. Ang buong ideya ay katawa-tawa. Nakakabaliw. Hindi, mabilis niyang sagot. Ang kanyang pride ay sumisiga. Miss Reyes. Ara. Please, sabi ni Miguel, at sa pagbanggit nito ng kanyang pangalan, parang may bago. Gawin mo to hindi para sa akin. Gawin mo para sa kanya. Itinuro nito ang natutulo na si Leo. Ang masalita nito ay tumama. Tumingin si Ara sa kanyang anak. Ang maliit at inosente nitong mukha. Ang maliit niyang apartment ay nasa ika-4 na palapak ng isang gusaling walang elevator. Maingay. Magulo. Paano siya makaka-recover ng mayos doon? Paano niya mabibigyan si Leo ng tahimik na simula? Ang pride niya ay nakikipaglaban sa pagmamahal niya para sa kanyang anak. At alam niyang sa laban na iyon, laging mananalo ang kanyang anak. Matapos ang isang mahabang katahimikan na punong pag-alinlangan, dahan-dahan siyang tumango. Ang biyahe papunta sa bahay ni Miguel ay tahimik. Nakaupo si Ara sa likod, yakap-yakap si Leo. Nang huminto ang sasakyan, tumingin siya sa bintana. Isang malaki at modernong bahay ang nasa harap nila. Malinis ang malinya. May malalaking bintanang salamin. At napapaligiran ng isang perpektong hardin. Maganda ito, pero mayroon itong lame. Parang isang museo. Hindi isang tahanan. Bumaba si Miguel at pinabuksan siyang ang pinto. Kinuha nito ang bag niya sa likod. Habang nakatayo si Ara sa tapat ng malaking pinto, yakap-yakap ang kanyang anak. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa malaking bahay, pagkatapos ay sa lalaking seryoso ang mukha na naghihintay sa kanya. Diyos ko, ano itong pinasok ko? Ang loob ng bahay ni Miguel ay mas malamig pa kaysa sa inaasahan ni Ara. Malawa ang sala, may matataas na kisama at mga pader na kulay abo. Ang mga muebles ay moderno at mamahalin, ngunit tila walang gumagamit. Walang nga litrato sa pader, walang nga palamuti na nagsasabing isa itong tahanan. Para itong isang magandang kahon na walang laman, ito ang magiging kwarto mo, sabi ni Miguel, binuksan ang isang pinto sa unang palapak. Malapit sa kusina at banyo. At malayo sa kwarto ko sa taas, para hindi kita maistorbo, at hindi mo kami maistorbo. Ang huling masalita ay tila may diin, isang malinaw na paalala ng mahindi nakikitang pader na kailangan nilang panatilihin sa pagitan nila. Tumango lang si Ara, ayaw nang magsalita pa. Pumasok siya sa silid. Malinis ito at simple, may isang kama, isang aparado, at isang mali na mesa. Inilapa na ni Miguel ang isang bagong kuna sa isang sulok. Salamat, mahinang sabi ni Ara, ang nga mata ay nakatuon sa natutulo na si Leo sa kanyang nga braso. Magpahinga ka na. May pagkain sa ref kung magutom ka, sabi ni Miguel bago isara ang pinto. At muling naiwan si Ara sa katahimikan. Ang unang hapunan ay isang pagsubo sa kanyang patitimpi. Ang mesa ay napakalaki para sa kanilang dalawa. Nakaupo si Miguel sa isang dulo at siya naman sa kabila, si Leo ay natutulo sa kuna na dinala niya sa sala. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansingang kanilang makubiertos sa pinggan. Sinubukan ni Ara na kumain ng mabilis. Ang bawat subo ay parang may kasamang bigat. Hindi siya tumitingin kay Miguel, ngunit ramdam niya ang presensya nito, isang presensyang mabigat at tahimik. Kumain ka ng marami, sabi nito, binasa ang katahimikan. Kailangan mong lumakas. Tumango lang siya bilang sagot. Pagkatapos kumain, siya na ang unang tumayo. Ako na ang mahuhugas, alot niya, kailangan niyang gumawa ng kahit ano para hindi maramdaman na isa siyang pabigat. Huvak na. May dishwasher? Sagot nito. Hindi man lang naangat ng tingin mula sa kanyang pagkain. Bumalik si Ara sa kanyang kwarto, pakiramdam ay mas lalo siyang naging dayuhan sa lugar na iyon. Ang bawat kilos niya ay tila mali, ang bawat salita ay tila hindi sapat. Ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para hindi umasa dito. Magpapalakas siya, at sa lalong madaling panahon, alis sila ni Leo. Ang masumunod na araw ay dumaan sa parehong ritmo ng pakiwas at pagkailang. Gigising si Ara, alakan si Leo. Kakain mag-isa sa kusina. Si Michael naman ay laking makang umalas at laking kabing-kabi na umuwi. Nag-usap lang sila kapag kinakailangan, mga tanong at sagot na kasing ikli at kasing lamig ng hangin sa loob ng bahay. Isang gabi, nagising si Ara dahil sa mahinang paungo ni Leo. Kinarga niya ito at marahang idinuyan-duyan. Habang naglalakat siya sa loob ng madilim na silid,
napatingin siya sa bahagyang nakaawang na pinto. Sa kadiliman ng pasilyo, nakita niya ang isang anino. Napatigil si Ara, biglang kinabahan. Ngunit nang masanay ang kanyang nga mata, nakilala niya ang anyo. Si Miguel. Nakatayo lang ito ron, hindi gumagalaw, nakatingin sa direksyon nila. Hindi niya makita ang ekspresyon nito, ngunit sa postura nito, mayroong isang bagay na kakaiba. Isang bagay na hindi malamig, hindi propesyonal. Isang bagay na parang kalungkutan. Nang mapansin nitong gising siya, mabilis itong tumalikod at naglakad paakyat sa hagdanan ng walang imik. Naiwan si Ara na nakatayo, ang puso niya ay bahagyang kumakabog. Ano yon? Bakit ito nakatingin? Ang insidenteng iyon ay isang maliit na bita sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Kinabukasan, pauwi ni Miguel mula sa trabaho, may dala itong malalaking paper bag. Inilapak niya ito sa mesa sa kusina. Napatingin si Ara mula sa sala. Ano yan? Tanong niya. Wala. Manggagamit, sagot ni Miguel, sinimulang ilabas ang ngalaman. Mga latang atas malalaking paketeng gapas, mga boteng ang baby wash, at ilang set ng mga damit pambata. Napatayo si Ara at lumapit. Bakit ka bumili nito? Mayroon pa naman kami. Naubusan na raw ng stock sa grocery malapit dito. Baka matagalan bago makaroon ulit, sabi niya, ang nga mata ay abala sa paayos nga pinamili. Napadaan lang ako sa isang malaking supermarket, kaya bumili na ako. Napadaan lang. Isang simpleng dahilan. Pero alam ni Ara na hindi iyon ganon kasimple. Tiningnan niya ang pinamili, pagkatapos ay ang likod ng lalaking nagayos nito. Isang bahagi niya ang gustong maniwala sa lamig na masalita nito. Pero isang bahagi niya ang nakakaramdam ng isang kakatwang init, isang pasasalamat na pilit niyang nilalabanan. Isang gabi, tila sinubok ng tadhana ang lahat. Si Leo ay hindi mapatahan. Umiyak ito ng walang tigil. Sinubukan na ni Ara ang lahat pinadada niya, pinalitan ng diapa, kinarga, dinuyan, kinantahan. Pero lalo lang lumalakas ang iyak nito. Ang tuno ay tumatagos sa bawat sulok ng tahimik na bahay. Napaupo si Ara sa gilid ng kama, nangingilit na ang luha sa pagka-frustrate. Anak, please. Anong masakit? Anong kailangan mo? Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagod. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel, ang mukha ay nag-aalala. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Ayaw niyang tumigil, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginit na. Lumapit si Miguel. Akin na siya. Nag-alangan si Ara sa una, ngunit sa huli ay maingat niyang iniabot si Leo. Sa kanyang pagkagulat, ang magkamay ni Miguel ay kinuha ang sanggol ng may kumpiyansa at kahusayan. Hindi ito ang malamig na doktor na nakita niya sa ospital. Ito ay isang taong sanay na sanay makargang ang sanggol. Inilagay ni Miguel si Leo sa kanyang balikat, ang isang kamay ay sumusuporta sa likod nito habang ang isa naman ay marahang tinatapi ito. Naglakat-lakat siya sa loob ng silid. Humuhuni ng isang himik na hindi pamilyar kay Ara. Unti-unti, ang malakas na pag-iyak ni Leo ay naging mahigbi. At pagkatapos ng ilang minuto, ang mahigbi ay napalitan ng isang mahimbing na paghinga. Nakatulog na ito. Nakatitik lang si Ara, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahan-dahang inilapak ni Miguel ang natutulog na sanggol pabalik sa kuna. Tiniyak niyang mayos ang kumot nito bago ito lumingon kay Ara. Nakatayo sila ron sa katahimikan ng gabi, tanging ang mahinang ilaw mula sa lampshade ang nagbibigay liwanag. Tumingin si Miguel sa natutulog na sanggol. He looks peaceful, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang boses niya ay walang bahid ng pagiging formal. Ito ay malumanay. Mahina. Nagangat siya ng tingin at naktama ang kanilang mata. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malabong ilah. Nakita ni Ara ang isang bagay sa mga mata ni Miguel, isang bagay na mas malalim kaysa sa awa o responsibilidad. Isang bagay na tila pamilya, tila malungkot. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso. Isang malakas, nag-iisang tibok na bumasa sa katahimikan sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya naiwas ang kanyang tingin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng bahay na puno ng pader, pakiramdam niya ay may isang maliit na bintanang bumukas sa pagitan nilang dalawa. Ang masumunod na araw ay may dalang kakaibanggaan. Ang hindi nakikitang pader sa pagitan nila ni Miguel ay tila gumuho ng bahagya, pinalitan ng isang marupok na tulay ng pagkakaunawaan. Hindi na kasing bigat ng dati ang katahimikan. Minsan, nahuhuli ni Ara si Miguel na nakangiting nakatingin kay Leo.
Minsan, nadadala ito ngang pakain pa uwi, at sabay silang kakain ng hindi na kasing ilap sa isa-isa. Ang mamaliliit na bagay na iyon ay parang sikat ng araw na unti-unting napapainit sa nanlalami na puso ni Ara. Nasisimula na siyang isipin na marahil ay may paasa. Marahil ang kabaitan ni Miguel ay hindi lang dahil sa konsensya. Isang hapon, habang idinuduyan niya si Leo sa sala, isang malakas na tunog ng doorbell ang bumasak sa katahimikan. Sino naman kaya ito? Hindi niya alam na may inaasahang bisita si Miguel. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa peephole. Isang babaeng nakatayo sa labas, nakasuot ng isang eleganteng bestida na tila mas bagay sa isang mamahaling restoran kaysa sa pagbisita lang sa isang bahay. Mahaba ang buhok nito, perpekto ang makeup, at may dala itong isang malaking gift basket na puno ng prutas at bulaklak. Biglang nakaramdam siya niya. Nakapantulo lang siya. At magulo pa ang kanyang buhok. Wala sa sariling inayos niya ang kanyang damit bago buksan ang pinto. "Hello. I'm looking for Dr. De Leon," sabi ngang babay. Ang ngiti nito ay kasing perpekto ngang kanyang itsura. "Ah, wala pa siya. Nasa trabaho pa," sagot ni Ara. "Oh, I see." Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa, ngunit ang ngiti nito ay hindi nawala. "Ikaw siguro si Ara. I'm Katrina Gonzalez. Isang kaibigan ni Miggy." Miggy. Ang palayaw ay tila napapakita ngang isang antas ng pagiging malapit na nabigay ng kakaibang kirot kay Ara. "Pasok ka," alok ni Ara, hindi alam kung ano pa ang dapat sabihin. Pumasok si Katrina, at ang mamahaling pabango nito ay agad na pumuno sa sala. Inilapat nito ang gift basket sa mesa. "Pasalubong ko. Para sa inyo. I heard what happened. Nakakabilib ka. You're so strong." Ang masalita ay papuri, ngunit sa tenga ni Ara, mayroon itong kakaibang tono. "Salamat. Umupo tayo." Umupo si Katrina sa sofa na parabang pag-ari niya ang lugar. "Huwag mo akong intindihin. Gusto lang kitang kamustahin. Alam mo na, si Miggy. He has such a big heart, lalo na sa mga taong. Well, sa mga taong nangangailangan ng tulong." Biglang natigilan si Ara. Sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya. Ganon ba ang tingin sa kanya ni Miguel? Isang kawawang babae na kailangang tulungan. Ang unti-unting namumuong init sa kanyang dibdib ay biglang nalami. Ganon talaga siya, papatuloy ni Katrina, ang boses ay puno ng pahanga. O pagkaawa. He likes to save people. Siguro dahil sa malalim na sugat na dala-dala niya mula sa nakaraan. It's his way of coping, you know? Sugat? Naguguluhang tanong ni Ara. Nabuntong hininga si Katrina, na parabang may nasabi siyang hindi dapat. "Oh my. Wala ba siyang sinasabi sa iyo?" "Ay, nako. Pasensya na. It's not my place to say. Basta. Isang malalim na sugat. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya ng isang taong makakaintindi sa kanya." Nang lubusan. Malinaw ang ibig sabihin nito, isang taong katulad niya, at hindi katulad ni Ara. Ang bawat salita ni Katrina ay parang lason na unti-unting kumakalat sa isipan ni Ara. Lahat ng kabaitan ni Miguel, ang pagbili ng gatas at diapers, ang pagpapatulo kay Leo, ang mapanakaw na tingin, bigla itong nakaroon ng ibang kahulugan. Isa lang ba itong proyekto para sa kanya? Isang paraan para pagalingin ang sarili niyang masugat? Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Agad na nabago ang ekspresyon nito nang makita si Katrina sa sala. Isang mabilis na pag-ikting ng kanyang panga, isang bahagyang panlalaki ng kanyang mata. Halatang hindi niya inaasahan ito. "Kat, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Miguel, ang boses ay may bahid ng inis. Ngunit si Katrina ay tumayo. Ang ngiti ay mas lalong lumawa. Lumapit ito kay Miguel at marahang hinaplos ang braso nito. "Miggy, dinadalaw ko lang kayo. Tinitinan ko kung okay lang ang bago mong bisita." Ang pagdiin sa salitang bisita ay hindi nakaligtas kay Ara. "We're fine," matigas na sabi ni Miguel, bahagyang inilayo ang kanyang braso. "Sana text ka man lang muna." "Oh, you know me. I love surprises," tumawang sabi ni Katrina. "Anyway, alis na rin ako. May dinner pa ako." "Ara, it was nice meeting you. Be strong, okay?" Isang huling ngiti ang ibinigay nito kay Ara bago hinalikan sa pisngi si Miguel at lumabas ng pinto. Naiwan ang tatlo sa isang nakakabinging katahimikan. Si Leo lang ang gumagalaw sa mga braso ni Ara.
Tiningnan ni Ara si Miguel, ang isip niya ay puno ng maktanong na iniwan ni Katrina. Ang ngapada na nasimula ng gumuho ay tila muling itinatayo, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Nang akmang tatalikod na si Miguel para umakyat sa hagdanan, tinawag siya ni Ara. Ang boses ay nangingini. Miguel, uminto itong ngunit hindi lumingon. Yung sinabi ni Katrina. Panimula ni Ara, nag-alangan. Tungkol sa sugat mo. Ano yon? Sa isang iglap, ang lahat ng bahagyang init na namagitan sa kanila sa manakaraang araw ay naglaho. Naramdaman ni Ara ang paglamig ng hangin. Dahan-dahang lumingon si Miguel, at ang mukha nito ay isang blangkong pada. Ang mata nito ay madilim at hindi mabasa. Wala kang pakialam dun. Ang masalita ay maikli, matalim, at brutal. Para siyang sinampal. That is not your business. Ulit nito. Ang boses ay mas matigas na ngayon. At pagkatapos, tumalikod ito, naglakad paakyat ng hagdanan, at pumasok sa kanyang silid. Isang malakas na kalabok ng pagsasara ng pinto ang umalingaw sa buong bahay. Isang tunog na nagsasabing hanggang diyan ka lang. Naiwan si Ara na nakatayo sa gitna ng malawa at malamig na sala, yakap-yakap ang kanyang anak. Ang lason ni Katrina ay gumana. Ang maliit na tulay na namagitan sa kanila ni Miguel ay sinuno nito hanggang sa maging abo. Nakatayo si Miguel sa likod ng saradong pintong kanyang silid, ang likod ay nakasandal sa malamig na kahoy. Rinit na rinit niya ang alingawngaw ng sarili niyang nga salita sa kanyang isipan. Wala kang pakialam dun. That is not your business. Napapikit siya. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang tagiliran. Isang pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib. Malamig at mabigat. Nakita niya ang isura niya Ara bago siya tumalikod ang mabilis na pakawalan ng kislap sa mga mata nito, ang pagbaksa ng kanyang balikat. Nasaktan niya ito, at ang pinakamasakit na bahagi ay alam niyang hindi ito ang intensyon niya. Ang tanong ni Ara ay parang isang daliring dumudot sa isang sugat na pilit niyang tinatago. Ang biglang pagbanggit sa nakaraan ay nabalik nga mag-aalaala na ayaw niyang harapin ang tuno ngang nababasa na salamin, ang matinis na papreno ang ngagulong, ang katahimikang kasunod noon na mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, sa dilim. Ang bahay na ito, nasa loob nga maraming taon ay naging kalungan niya mula sa mundo. Isang tahimik na musoleo ng kanyang kalungkutan, ay biglang nakaroon ng buhay. At ang buhay na iyon ay nagmula kay Ara at sa maliit na sanggol na si Leo. Ang pag-alaga niya sa kanila ay nasimula bilang isang obligasyon, isang paraan para mapatahimik ang sarili niyang konsensya. Ngunit habang lumilipas ang maaraw, may unti-unting nababago sa loob niya. Ang pagiging doktor niya ay humahalili sa pagiging tao. Ang gabing iyon nang umiyak si Leo, nang kinuha niya ito mula sa mabisik ni Ara, may isang bagay na pamilya at masakit na kumurot sa kanyang puso. Ang bigat ng munting katawan sa kanyang balikat, ang init ng hininga nito sa kanyang lig, iyon ay isang pakiramdam na akala niya ay hinding-hindi na niya muling mararanasan. At si Ara, sa kabila ng kanyang pagiging matapang at palaban, nakikita niya ang kanyang pagod. Nakikita niya ang lungkot na itinatago nito sa likod ng kanyang mata. At sa halip na itulak siya nito palayo, mas lalo siyang gustong mapalapit. Ito ang kinatatakutan niya. Ang pakiramdam na ito. Ang pag-alaga. Ang unti-unting pagtubo ng isang damdamin na matagal na niyang ibinaon. Tumayo si Miguel at dahan-dahang lumapit sa bintana ng kanyang silid. Mula ron tanaw niya ang bintana ng kwarto ni Ara sa ibaba. Nakita niya ang anino nito, marahang naglalakad pabalik-balik, malamang ay pinapatahan muli si Leo. Naririnig niya ang isang mahinang himig, isang oyayi na naglalakbay sa tahimik na gabi. Isang maliit at pambihirang ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Ang bahay na ito ay hindi na isang musoleo. Mayroon na itong awit. Kasabay ngang realisasyong iyon ay ang pabalik ng isang katanungan na pilit niyang winawaksi. Ang resulta ng DNA test. At ang biglaang pagdating ni Katrina. Si Katrina, na laging alam kung kailan susulpot. Ang masalita nito na parang matatamis na tinik, ipinupuri si Ara habang sinisiguradong mararamdaman nitong isa lang itong proyekto ngang kawanggawa. Ang paraan ngang patingin nito sa kanya na parabang alam nito ang lahat ng kanyang nga sekreto. Isang piraso ang palaisipan ang hindi makasya. Si Miguel ay isang doktor. Isang siyentipiko. Naniniwala siya sa ebidensya. At ang ebidensya ay nagsasabing 0%. Ngunit ang kilos ni Katrina, ang timing ng pagdating nito, ang nasalita nito.
Lahat iyon ay nakatanim ng isang matinding pagdududa sa kanyang isipan. Naging matigas ang kanyang panga. Mayroon siyang gagawin. Kailangan niyang malaman ang totoo, hindi para sa kanyang konsensya, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan. At para kay Ara. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-scroll sa kanyang mga kontak. Huminto siya sa isang pangalan. Dr. Alvin Ramos. Isang matalit na kaibigan mula sa med school na nagtatrabaho ngayon bilang pinuno ng isang maliit at pribadong diagnostic lab sa Makati. Lumabas siya sa kanyang balkonahe para hindi marinig at nagdial. Alvin, si Miguel to. Oh, Miggy. Napatawa ka? Huwag mong sabihing imbitahan mo na ako sa kasal mo kay Katrina. Biro ngang kaibigan sa kabilang linya. Wala na kami, mabilis na sagot ni Miguel. Iba ang dahilan ng tawa ko, kailangan ko mabo. Isang malaking pabo. Ano yon? Basta hindi utang. Kahit ano. Tumawang sabi ni Alvin. Kailangan kong isang DNA paternity test. Pero kailangan itong gawin ng mabilis at confidential. Walang dapat makaalam. Kahit sino. Natahimik si Alvin sa kabilang linya, naramdaman ang bigat sa boses ni Miguel. Seryoso to? No. Seryosong seryoso. Sige. Walang problema. Ako ang bahala. Dalhin mo lang ang masample dito. Pagkatapos ng tawa, pumasok muli si Miguel sa kanyang silid. Kailangan niya ng sample. Isang sample mula kay Leo na hindi mapapansin ni Ara. Nag-isip siya. Ang buho ay mahirap. Ang dugo ay impossible. Pagkatapos, naalala niya. Ang pacifier. Ang maliit na bagay na laging nasa bibig ni Leo. Nahintay siya. Nahintay siya hanggang sa tumahimik ang lahat. Dahan-dahan, at nang may matinding pag-iingat, bumaba siya ang hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay halos walang tunog. Sumilip siya sa nakaawang na pintong kwarto ni Ara. Nakita niya itong natutulo na sa kama. Ang isang braso ay nakayakap sa kuna na parabang binabantayan ito. Pumasok siya sa silid, ang tibok ng kanyang puso ay malakas sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa kuna. Tinitigan niya ang natutulo na mukha ni Leo, ang payapa nitong paginga. Ang pakiramdam ng pag-asa at takot ay muling nagawi sa loob niya. Nakita niya ang pacifier sa tabingang unan ng sanggol. Kumuha siya ng isang malinis na ziploc bag mula sa kanyang bulsa, inihanda na niya ito kanina pa. Gamit ang dulo ang kanyang daliri, maingat niyang kinuha ang pacifier at inilagay sa loob ng plastic bag, siniguradong hindi niya ito mahahawakan ng direkta. Tahimik siyang lumabas ng silid, dala-dala ang maliit na piraso ng ebidensya na maaring magbago ng lahat. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Nakmaneho siya papuntang Makati, hindi sa kanyang ospital, kundi sa isang hindi kapansin-napansing gusali sa isang tahimik na kali. Walang malaking karatula, isang maliit na pangalan lang sa pinto, Ramos Diagnostic Laboratory. Huminto siya sa harap ng gusali, hawa-hawa ang manibela. Tinitigan niya ang maliit na ziploc bag sa upuan sa tabi niya. Ito na yon. Isang hakbang patungo sa katotohanan. Anuman ang kahinatnan nito, kailangan niyang malaman. Huminga siya ng malalim, pinatay ang makina ng sasakyan, at buong determinasyon na bumaba at humakbang papasok sa pinto. Ang lami na iniwan ng mga salita ni Miguel ay tila isang yelo na bumalot sa buong bahay. Ang maliit at marupok na tulay na namagitan sa kanila ay tuluyan ng gumuho. At ang natira ay isang malalim at mapanganib na bangin. Bumalik ang pader, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Bumalik si Ara sa dati niyang gawi. Nakukulong siya sa kanyang silid. Iniwasan ang bawat pagkakataon na makrus ang kanilang landas. Ang katahimikan sa hapag-kainan ay hindi na katahimikan ng pakailang, kundi katahimikan ng put. Ang bawat kilos ni Miguel, gaano man kaliit, ay tinitingnan na niya ngayon ng may pagdududa. Ang pag-asa na minsan nang sumilay ay tuluyan ng naging abo sa kanyang puso. Isang umaga, habang marahang niyuyugyo niya ang kuna ni Leo, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala, ngunit ang pangalan sa dulo ng mensahe ay nagpatigil sa kanyang pahinga. Hi Ara, si Katrina ito. Sana okay ka lang. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. May kailangan ka lang talagang malaman. It's about Miguel. Kinabahan si Ara. Ang babaeng niyon. Ang babaeng nagdala ng relasyon sa bahay na ito. Sa una, gusto niyang burahin ang mensahe. Gusto niyang mapanggap na hindi niya ito nabasa. Ngunit ang isang bahagi niya, ang bahaging sugatan at desperadong naghahanap ng kasagutan ay hindi mapakali.
Ano ang kailangan niyang malaman? Pumaya siya. Nakasundo silang makita sa isang maliit na coffee shop, isang lugar na neutral at malayo sa mamatang mapanghusga. Dumating si Ara na may mabigat na dibdib, dala-dala si Leo na natutulog sa kanyang baby carrier. Umupo siya sa pinakasulok na mesa. Ilang sandali pa, pumasok si Katrina. Ngunit iba ang itsura nito ngayon. Wala na ang matamis na ngiti at ang kumpiyansa. Ang muka nito ay puno ng pag-alala. At ang nga mata nito ay tila malungkot. Ara, salamat sa pagdating mo, sabi ni Katrina. Ang boses ay mahina at punong peking pag-aalala. Umupo ito sa tapat niya. Bakit mo ako gustong makausap? Malamig na tanong ni Ara. Huminga ng malalim si Katrina. Ara, ilang araw na akong hindi makatulog. Kinakain akong konsensya ko. Mali ang nangyayari. At kailangan mong malaman ang totoo. Hinawakan nito ang mesa. Na para bang kumukuha ng lakas. Ara, alam na ni Miguel ang lahat. Bago ka pa man manganak, alam na niyang siya ang ama ni Leo. Ang nga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Ara. Impossible. Ang DNA test, nag-negative. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Katrina, isang ngiti nga awa. Iyon na nga ang pinakamasakit na parte, Ara. Ang unang DNA test. Iyon ay isang paksubok. Isang laro. Laro. Ulit ni Ara. Ang boses ay halos hindi marinig. Oh, gusto niyang malaman kung anong klaseng babae ka, paliwanag ni Katrina, ang bawat salita ay isang patak ng lason na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa ni Ara. Isang kaibigan namin ang nagsabi sa kanya. Hinayaan niyang may negative ang resulta para subukan ka. Para makita kung mahahabol ka ba sa pra, kung gagawa ka ba ng eskandalo. Biglang net-flashback sa isipan ni Ara ang lahat. Ang alok ni Miguel na tumira sa bahay niya. Ang pagbili ng gamit. Ang nga sandali ng kabaitan. Lahat ng iyon. Hindi dahil sa konsensya. Kundi dahil sa isang malupit na pagsubok. Pinapanot siya. Sinusuri. Hinihintay na makamali. Naramdaman niyang nanikip ang kanyang dibdib, nahihirapan siyang huminga. Ang ingay ng coffee shop ay naging isang ugong na lang sa kanyang tainga. Ang pagpapatira niya sayo sa bahay niya. Ang paalaga niya kay Leo. Pagpapatuloy ni Katrina. Ang boses ay puno ng simpatya. Lahat iyon, Ara, ay parte ng kanyang laro. Para paaralan ka. At para mapatunayan niya sa sarili niya na isa siyang mabuting tao. Isang tagapagligtas. Ikaw ang naging proyekto niya. Proyekto. Ang salitang iyon ang tuluyang pumatay sa kanya. Hindi siya isang tao. Isa siyang proyekto. Isang kawawang babae na ginamit para pagalingin ang sariling sugat ng isang lalaking duwag. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matinding galit. Ang kahihiyan ay parang apoy na sumuno sa kanyang buong pagkatao. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Nangingini na tanong ni Ara. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Tumingin si Katrina sa kanya. Ang nga mata ay naging seryoso. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo nun. Ginamit din niya ang sugat niya para kontrolin ako. At ayokong mangyari sa iyo ang nangyari sa akin. Hindi ka isang laruan. Ara. At lalong hindi laruan ang anak mo. Karapatan mong malaman na niloloko ka lang niya. Tumayo si Ara. Hindi na niya kailangang marinig pa ang iba. Bawat salita ni Katrina ay tumatak na sa kanyang isipan, nagpapatibay sa bawat piraso ng kasinungalingan. Kinuha niya ang baby carrier at walang lingon-likot na lumabas ng coffee shop. Ang biyahe pabalik ay isang malabong panaginip. Ang nakikita niya lang ay ang mukha ni Miguel sa kanyang isipan, ang mga ngiti, ang mga seryosong tingin, ang mga sandalingang pagiging malapit. Lahat ay isang kasinungalingan. Papasok niya sa bahay. Ang katahimikan ay sumalubong sa kanya na parang isang malami na yakap ng kamatayan. Tumingin siya sa paligid. Ang sala kung saan sila kumain. Ang kuna kung saan nito pinatulog si Leo. Ang lahat ng bagay sa bahay na iyon ay naging simbolo ng niyang katangahan at ng panloloko nito. Umakyat siya sa kanyang silid. Walang luha. Ang sakit ay masyadong malalim para sa luha. Ang nararamdaman niya ay isang blankong galit. Kinuha niya ang kanyang bag at walang awang ipinasok ang lahat ng kanyang gamit. Ang bawat damit na tinupi ay isang pagmumura. Ang bawat gamit ni Leo na inilagay sa bag ay isang sumpa. Nang matapos, kumuha siya ng isang papel mula sa mesa. Nangingini ang kanyang kamay, hindi sa lungkot, kundi sa pot. Sumulat siyang 2 salita. Tapos na.
Iyon lang. Inilapak niya ito sa gitna ng kama. Isang malamig na katapusan para sa isang malupit na laro. Kinuha niya si Leo. Hinakan niya ito ng mahigpit. Alis na tayo, anak ko, bulong niya. Hindi na tayo babalik dito. Tahimik silang lumabas ng bahay. Isinara ang pinto sa kanilang likuran. Naglakad siya sa gitnang gabi, walang tiyak na patutunguhan. Dinala siyang kanyang nga paa sa isang madilim na istasyon gambus. Umupo siya sa isang bakal na upuan, ang lamig nito ay gumapang sa kanyang katawan. Yakap niya si Leo. Ang tanging init at katotohanan sa kanyang buhay. Tumingin siya sa madilim na kalsada sa kanyang harapan, 100 patungo sa kawalan. Ang maluha na kanina pa niya pinipigilan ay sa wakas bumaksa, mainit at punongay. Hindi na kami babalik. Bulong niya sa hangin. Hindi na isang pangako, kundi isang panunumpa na isinulat sa isang pusong winasa. Ang biyahe ni Miguel papawi ay puno ang isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Sa kanyang tabi, sa upuan ang pasahero, ay isang selyadong brown envelope. Sa loob nito ay ang papel na magdidikta ng kanyang kinabukasan. Ang resulta. Habang nagmamaneho, paulit-ulit niyang inaalala ang mga araw na kasama niya si Ara at si Leo. Ang bahay na dati isang malamig na libingan ng gaalaala ay nakaroon ng init, ng tunog ng oyayi, ng iyak ng isang sanggol. Si Ara, sa kabila ng gapada na itinayo nito, ay nadala ng liwanag na hindi niya namalayang hinahanap-hanap pala niya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Alvin. Miggy, sabi ang boses sa kabilang linya, seryoso. Nakuha ko na, 99,999% probability of paternity. Walang duda, Miggy. Anak mo siya. Isang malakas na hininga ang pinakawalan ni Miguel. Isang hiningang punong bigat at nengginhawa. Isinara niya ang kanyang nga mata sa isang saglit, at isang ngiti isang tunay, malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang nga labi. Toto. Ang tibok ng puso niya ay toto. Ang koneksyon ay toto. Salamat, Alvin. Utang ko sa iyo to. Walang anuman. Ngayon, umuwi ka na sa mag-ina mo. Sabing kaibigan niya. Mag-ina ko. Ang masalitang iyon ay musika sa kanyang pandinig. Mas lalo niyang binilisan ang pagpapatakbo. Kailangan niyang makawi. Kailangan niyang sabihin kay Ara ang lahat. Aminin niya ang kanyang nararamdaman. Hihingi siya ng tawad sa kanyang pakaduwag, magsisimula sila ulit. Nang pumarada siya sa harap ng bahay, ang puso niya ay kumakabo sa pananabik. Ngunit nang bumaba siya ang sasakyan, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Masyadong tahimik. Pumasok siya sa loob. Ara? Tawa niya. Walang sumasagot. Ang sala ay walang laman. Ang kuna, na laging naroon, ay wala. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis siyang umakyat sa hagdanan patungo sa silid ni Ara. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Tinulak niya ito. Ang silid ay walang laman. Ang aparador ay nakabukas, at wala na ang madamit. Ang kama ay mayos na mayos, maliban sa isang maliit na piraso ng papel na nakatiklop sa gitna. Nangingini ang kanyang makamay habang dinadampot ito. Binuksan niya. 2 salita lang ang nakasulat, ngunit ang ito ay parang isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Tapos na. Nabitiwan niya ang papel. Ang kagalakan na nararamdaman niya kanina ay biglang naging abo, pinalitan ng isang nagyayalong takot at pagkalito. Hindi. Bulong niya. Napaulit-ulit siya sa buong bahay. Tinatawa ang pangalan ni Ara. Umaasang isa lang itong masamang biro. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay, ang alingaw ng sarili niyang boses sa isang bahay na muling naging malamig at walang buhay. Bakit? Anong nangyari? Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang utak niya ay nag-isip ng mabilis. Si Charla. Ang kaibigan niya. Dinial niya ito. Hello? Galit na sagot ni Charla. Kung tumawa ka para saktan pa si Ara. Huwag na. Carla. Nasaan siya? Umalis siya. Pakiusap. Tulungan mo ako. Desperadong sabi ni Miguel. At bakit ko gagawin yon? Matapos mo siyang paglaruan. Matapos mong gawing isang malaking laro ang lahat para lang subukan siya. Ang kapangamuka mo, doktor. Laro? Paksubo. Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Miguel. Huwag ka na makunwari. Alis na siya. Lalayo na siya sa iyo. Huwag mo na siyang hahanapin. At ibinaba nito ang telepono.
Natigilan si Miguel. Laro. Pagsubok. Ang salita ni Carla ay umalingaw-ngaw. Biglang pumasok sa isip niya ang isang mukha. Si Katrina. Ngunit wala ng oras para doon. Kailangan niyang mahanap si Ara. Saan siya pupunta? Walang pera, may dalang sanggol. Isang bus station. Mabilis siyang tumakbo palabas, sumakay sa kanyang sasakyan, at pinaharurot ito patungo sa pinakamalapit na terminal ng bus. Ang puso niya ay kumakarera kasabayang sasakyan. Bawat pulang ilaw ay isang pahirap. Huwag mo siyang hayaang umalis. Pakiusap, huwag. Pagdating niya sa terminal, mabilis niyang inikot ang kanyang paningin sa mga taong naghihintay. At doon, sa isang madilim na sulok, sa ilalim ng isang nagisang ilaw ng posta, nakita niya ito. Nakaupo sa isang bangko, yakap-yakap si Leo. Ang anyo nito ay isang larawan ng kalungkutan at pag-isa. Bumaba siya ngang sasakyan at tumakbo palapit. Ara. Napalingon si Ara, at nang makita siya, ang mukha nito ay nakpakita ng gulat, na agad napalitan ng isang malamig na galit. Tumayo ito. Umalis ka. Huwag mo kaming sundan. Ara, mag-usap tayo. Pakiusap. Hindi ko maintindihan, sabi ni Miguel, humihingal. Hindi maintindihan? Tumawa si Ara nang walang tuwa. Tapos na ang laro mo, Miguel. Nalaman ko na ang lahat. Panalo ka na. Napatunayan mo na ang gusto mong patunayan. Kaya pwede ba, iwan mo na kami sa kapayapaan? Laro? Anong laro? Si Katrina ba ang nagsabi niyan sa'yo? Hindi mahalaga kung sino. Ang mahalaga, alam ko na ang totoo. Sigaw ni Ara, ang maluha ay nagsimula ng mamo sa kanyang mamata. Ang lahat ng ito, ang patira sa bahay mo, ang kabaitan mo. Isa lang palang malaking pagsubok. Isang kasinungalingan. Sa wakas, naintindihan ni Miguel. Ang lason ay gumana. Pero hindi na iyon ang mahalaga. Tiningnan niya si Ara ang sakit sa mamata nito, ang galit at alam niyang mayroon lang isang paraan. Ang katotohanang matagal na niyang itinatago sa buong mundo. Huminga siya ng malalim. Hindi yun totoo, Ara. Huwag ka nang magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Ang sigaw niya ay puno ng sakit. Sapat para mapatigil si Ara. Oh, naging duwag ako. Oh, naging malamig ako. Pero hindi dahil sa isang laro. Tumingin siya sa mga mata ni Ara, hinahayaan nitong makita ang lahat ng sakit na itinatago niya. 5 taon na ang nakalipas, simula niya, ang boses ay nangingini. May asawa ako. At mayroon kaming isang anak na babay. Natigilan si Ara. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pakalito. Isang gabi. Pauwi kami galing sa isang pati. Ako ang nagmamaneho. Masaya kami. Nagtatawanan. Tapos, isang ilaw. Isang malakas na busina. Isang lasing na driver ang hindi huminto sa stoplight. Ang mga luha ay nasimula nang dumaloy sa mga pisngi ni Miguel. Mga luhang matagal na niyang hindi pinapakawalan. Nawala sila sa akin, Ara. Pareho. Sa isang iglap. Ang asawa ko. Ang anak ko. Namatay sila sa mga braso ko. Ang kanyang boses ay basag. Sinisi ko ang sarili ko. Gabi-gabi. Araw-araw. Nagtayo ako ang paddle sa paligid ko. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako magmamahal ulit. Dahil natatakot ako. Natatakot akong masaktan ulit. Natatakot akong baka kapag minahal ko sila, mawala na naman sila sa akin. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang selyadong sobre mula sa laboratorio ni Alvin. Nanginginig niyang inyabot ito kay Ara. Ito ang totoo. Ang pangalawang resulta. Kanina ko lang nakuha. Kaya ako naging duwag, Ara. Kaya ako tumakbo. Dahil nang dumating ka, nang dumating si Leo. Sinimulan ninyong sirain ang nga pader na iyon. At natakot ako. Pero mas natatakot akong mawala kayo sa akin ng gayon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ara. Ang kanyang puso ay nakalantat. Hindi kita tinutulungan dahil sa awa, Ara. Tinutulungan kita dahil kailangan kita. Nakatayo lang si Ara, hindi makagalaw. Ang papel mula sa coffee shop, nahawa pa rin niya, ay nahulog mula sa kanyang nga daliri at tinangay ng hangin. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya. Isang lalaking basa at umiyak, na inilalahat ang kanyang buong kaluluwa sa gitna ng isang madilim na istasyon ng bus. Tumingin siya sa sobrang iniabot nito, at pagkatapos ay sa natutulog na si Leo sa kanyang mabisik.
Ang mundo niya ay muling gumuho, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa isang kasinungalingan, kundi dahil sa isang masakit at napakagandang katotohanan. Ang biyahe pabalik sa bahay ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng pakailang e galit na namayani sa kanila sa loob ng maraming linggo. Ito ay isang katahimikang mabigat. Puno nga hindi masambit na emosyon, ng paunawa. At ng isang matinding pagod. Nasa mga kamay ni Ara ang sobra na iniabot ni Miguel. Hindi pa niya ito binubuksan. Ngunit hindi na kailangan. Ang katotohanan ay hindi nakasulat sa papel, kundi nakaukit sa mukhang lalaking nagmamaneo sa tabi niya. Ang nga luha ay tuyo na sa mga pisngi nito, ngunit ang pamumulangang magamata at ang biga sa mga balikat nito ay naroon pa rin. Tumingin si Ara sa kanya, at sa unang pagkakataon, hindi na isang malamig na doktor o isang malupit na manlalaro ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang lalaking winasa ng nakaraan. Isang lalaking natakot magmahal. Isang lalaking sa wakas ay nakaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang kanyang nga basa na piraso. Nang huminto sila sa tapat ng bahay, walang gumalaw sa kanila sa loob ng ilang sandali. Salamat sir. Sa hindi pa alis, basa na bulong ni Miguel, ang nga mata ay nakatitik sa daan. Dahan-dahang tumango si Ara. Umuwi na tayo, mahina niyang sagot. Ang masumunod na araw ay isang marahan at maingat na sayang pagilom. Walang malalaking usapan. Walang pag-usi. Ang kanilang makilos ang naging kanilang wika. Ang pag-abot ni Miguel ng isang tasa ngang mainit na kape kay Ara tuwing umaga. Ang paghahanda ni Ara ng hapunan para sa kanilang dalawa. Ang nga sandali kung kailan sabay nilang pinapano si Leo na matulog. Ang kanilang nga balikat ay bahagyang makadikit, isang maliit na koneksyon na nagsasabing lahat. Si Katrina ay naging isang malayong alaala na lang. Nalaman ni Ara na kinausap ito ni Miguel kinabukasan. Hindi nang may galit, kundi nang may isang pinal at matata na pagtatapos. May mga legal na hakbang na ginawa para siguraduhin hindi na ito makakalapit sa kanila. At pagkatapos nun, hindi na nila ito muling nakita o narinig pa. Ang lason nito ay nawalan na ng bisa. Isang araw and linggo, ilang linggo matapos ang gabing iyon sa istasyon and bus, sinabi ni Miguel, gusto kitang isama sa isang lugar. Dinala siya nito sa isang tahimik at payapang sementeryo. Huminto sila sa harap ng dalawang simpleng lapida na makatabi. Elisa de Leon, beloved wife. Sofia de Leon, beloved daughter. Nakatayo lang si Miguel doon, hawa ang isang bungkos ng puting bulaklak. Tumingin si Ara sa kanya, ang puso ay nakikidalamhati para sa sakit na hindi niya kailanman lubusang maunawaan. Elisa, Sophie, mahinang sabi ni Miguel, na para bang matagal na silang nag-usap, gusto kong makilala ninyo si Ara at si Leo. Ang bago kong pamilya. Dun, sa harap ngang kanyang nakaraan, ipinakilala ni Miguel ang kanyang hinaharap. Hindi para palitan ang nawala, kundi para ipakita na ang puso niya ay natutong tumibo muli. Dahan-dahang inilapit ni Ara ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Miguel. Ipinagsiklop niya ang kanilang nga daliri. Isang tahimik na pangako. Hindi siya isang pamalit. Siya ay karuktong. Sila, kasama si Leo, ang karuktong ngang kwento ngang pag-ibig at pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Ang bahay na dati malamig at malungkot ay napuno na ang buhay. Ang amoy ngang kape at sinangak tuwing umaga. Ang masayang tawa ni Leo habang sinusubukan nitong gumapang sa sahig. Ang ngakalat na laruan sa sala. Lahat ng ito ay magkatanda ng isang masayang tahanan. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin, abala si Ara sa pagguhit sa kanyang sketchbook habang pinapano si Leo na tuwang-tuwang pinipitas ang nga damo. Si Miguel naman ay nag-alaga sa mga halaman. Ara. Mahinang tawa ni Miguel. Nag-angat siyang gantingin. Nakatayo ito sa harap niya. Ang ginintuang liwanag nga hapon ay tumatama sa mukha nito. Wala na ang lungkot sa mga mata nito. Napalitan na ito ngang isang kalmado at malalim na pagmamahal. Nung unang araw na tumira kayo dito, simula niya. Ang bahay na ito ay isang gusali lang. Isang lugar kung saan ako natutulog. Pero nang dumating kayo, tinuruan ninyo akong mabuhay muli sa loob nito. Tinuruan ninyo akong umuwi. Naguguluhan si Ara sa biglaang pagiging seryoso nito. Ang bawat tawa ni Leo. Ang bawat pag-aalala mo. Ang bawat sandali ng katahimikan na kasama kayo. Pinupuno ninyo ang ngabita sa puso ko, papatuloy niya, ang boses ay nagsisimulang manginig sa emosyon. Akala ko, ang pagiging ama ay tungkol sa pagbibigay.
Ngunit kayo ni Leo ang nagbigay sa akin ng lahat. Dahan-dahan. Sa harap niya, lumuhod si Miguel sa damuhan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. At sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante na kumikinang sa ilalim ng araw. Napasinghap si Ara, ang kanyang kamay ay napataas sa kanyang bibig. Hindi ko na kayang isipin ang isang umaga na hindi ko makikita ang iyong ngiti, o isang gabi na hindi ko maririnig ang pahinga ninyong mag-ina, sabi ni Miguel, ang nga mata ay nangingilit na sa luha. Hindi mo lang dinuktungan ang buhay ko, Ara. Ikaw at si Leo na ang naging buhay ko. Will you marry me? Will you be my family, forever? Ang maluha ay malayang dumaloy sa magkapisngi ni Ara. Ngunit sa pagkakataong ito ay maluha ng purong kaligayahan. Wala ng pag-aalinlangan. Wala ng takot. Tanging pag-ibig. Oh, bulong niya, ang kanyang boses ay basa sa saya. Oh, Miguel. Yes. Isinuot ni Miguel ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Gumapang naman si Leo palapit sa kanila, yumakap sa kanilang nga binti. Natawa silang pareho at sabay na binuhat ang kanilang anak, niyakap ito sa gitna nilang dalawa. Sa hardin na iyon, sa ilalim ng papalubo na araw, ang tatlong nasirang kaluluwa ay sa wakas ay nabuo. Ang kanilang mapaklat ay hindi nawala. Sa halip, ang nga ito ay naging malinya na nadurutong sa kanila. Lumilihang isang larawan ng pamilya na mas matibay at mas maganda dahil sa mga pagsubok na kanilang pinadaanan. Ito ay hindi isang perpektong patatapos. Ito ay isang perpektong simula. At dito nagtatapos ang makulay na kuwento ng pag-ibig ni na Miguel at Ara. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong tapat na pagsubaybay sa bawat kabanata, at sa pagsama ninyo sa isang paglalakbay na puno ng sakit, paasa, at pagilom. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng buhay ni na Ara at Miguel, hindi ko maiwasang madala sa kanilang nadamdamin. Ang kanilang matakot ay naging takot ko, at ang kanilang tagumpay ay naging tagumpay ko rin. Ang kanilang kuwento ay isang paalala sa ating lahat na ang pag-ibig ay hindi laging isang payapang dagat. Minsan, ito ay isang malakas na bagyo na susubo sa ating katatagan. Ngunit ipinapakita rin ito na ang tunay na pagmamahal ay hindi natatagpuan sa paiwas sa sakit, kundi sa lakas ng loob na harapin ito ng makasama. Na ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay madalas na nagsisimula sa hindi inaasahang pagkakataon, at ang papapatawad ang siyang tulay patungo sa isang walang hanggang simula. Ngayon, nais ko namang pakinggan ang inyong nga puso. Anong aral ang inyong napulot? Saang eksena kayo pinakanatuwa, naya, o kinilig? Ibahagi ninyo ang inyong masalobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at buhay. Nagmamahal. Pusong Pinoy Tales.